Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 10,362 subscribers. Thank you so much, guys. God bless you all. At malapit na po tayo sa ating 20,000 subscribers milestone. Maraming salamat po sa inyong lahat in advance. Okay, ang pag-usapan po natin today, pinamagatan po natin Mayor Vico, minagic ang budget ng Pasig. Mga residente nalulungkot. Bakit? Yan. By the way po, no, what we are doing here dito po sa ating mga programa ay ano po tayo, no? Nagko-komento po tayo doon sa mga articles, no? Articles sa dyaryo, sa mga websites, at saka sa mga Facebook posts, etc. No? Ayan, ano lang po tayo, nagko-komento lang po tayo, pero siyempre, base rin po sa ating mga paniniwala, no? At kung ano naman po ay hindi po to fake news, ha, kasi po nakaano po tayo sa isang artikulo sa mga babasahin sa website at saka sa mga Facebook post. Okay? Ito po sige, ano po tayo, no? Sabi daw, yung budget ng Pasig, china-chani ni Mayor Vico, mga residente nalulungkot, no? Ayan, meron isa pong artikulo. No? Ano ba itong nangyayari sa lungsod ng Pasig at tila hindi nagugustuhan ng mga mamayan ang estilo ng kasalukuyang alkalde na si Mayor Vico Soto dahil umano sa pagkukuripot nito sa gastusin kaya ng mga social services ay nagkukulang. Alam mo, ganyan pong estilo ni Vico Soto At transparent po, no? Kinukuripot, maraming mga proyektong hindi na-approve, yung mga ganon. Pero pag kunwari, pet project niya, talagang ginagastusan din naman. Ayun, no? Tagtitipid talaga Alam mo bakit? Kasi yung mga gastusin sila. No? For example, yung dyan sa Pasig City Hall. Ayan. Yung mga ganyan, no? Kaya po sinasabi niya, nagle-leverage po kasi sa kasikatan, no? Hindi siya matatalo, ganyan. Kaya po sana nga po manalo si Diskaya para naman makita natin ang progreso ng Pasig. Siyempre po, tinipid nila 6 taon, 7 taon, makakagawa sila ng proyekto, di po ba? Ngayon, tingnan mo, last term na, doon pa lang mag-aano ng Pasig City Hall. Hindi nga dapat daw inayos yan allegedly. Dapat hindi daw giniba dapat daw inayos lang, ganyan. Kaya lang wala tayong magagawa. Yun po ang estilo ng mayor, di ba? Ang problema, ang solusyon, kailangan palitan, no? Kailangan palitan na. Pero ang tanong ngayon, kaya bang palitan? Kasi nga medyo sikat talaga alam mo dito sa ating programa, no, pag itong mga ganyan ng Mayor Vico Soto ang ating pinag-uusapan, talaga namang nilalait na tayo ng husto. Hindi ko nga alam anong mga to, nag-iisip ba itong mga to, no? Nag-ano ba? Tama po ba yung 2 bags lang dalawang bags lang per year ang binibigay, walang mga major projects, no? Ito isang advocacy group, no, yung kausapang house ang nakapansin ng ginagawa pagtsatsyani ni Mayor Vico Soto dahil umabot umano ng 3.24 billion ang pondong sumobra o surplus funds. Ito'y makaraang may ulat sa media. Naku, dapat po hindi nag-iipon ng Pasig ay nag-iipon ng mga syudad. Dapat po umuutang, gumagastos, no? Kasi kailangan pong makita yung proyekto, no, para sa mga taong bayan. Okay, kunwari yung housing, ba't hindi mo itatayo ngayon? Kung meron ka namang kapabilidad, siyempre, gobyerno yan. Kung may kapabilidad ka naman na mag-umutang at magbayad. Kung bakit gano'n, no? Ba't kailangan mo tipirin? Wala nang bahay, wala nang makain, wala nang ospital. No? Hintay mo po ba yung 3 taon na pagtitipid? Something like that. Pero maganda rin po naman ang pagtitipid per se, ha? Well, don't take me wrong on that. Di ba? Ayan, ayon sa Tindig Pasig Advocacy Group, sa pamumuno ni Ram Cruz, labis ang pagkadismaya ng mga Pasigueño sa ginagawang pagkukuripot ni Mayor Soto kung saan ang apektado ng gusto ay mga basic services tulad ng healthcare, tulad ng kakulangan ng mga gamot, si healthcare center, pati na rin ang pag-aaral ng mga bata ay labis na naapektuhan. Kita-kita naman talaga yan paano yan mga kausapang house? Kung ipagpapatuloy ni Mayor Vico ang kanyang pagkukuripot ay malamang na malamang hindi titigil ang mamamayan ng Pasig
sa pagpuna at reklamo. Isama na natin mga school supplies at iba pa sa mga hanggang sa ngayon ay nakabinbin ayon kay Cruz. Kaya hindi nakakatakang ang dating fourth place noong 2019 sa ranking ng highly urbanized cities mula sa competitive index ng DTI ay sumadsad sa bumubulusok pababa sa ikasyam na pwesto. At least no, na top 10 pa din. Oops, muntik na natin makalimutan sa paawa effect ni Mayor Vico sa mga mamamayan ng Pasig na siya daw ay susunod na mga alintuntunin na itinakdahan ng COMELEC at hindi niya kailangan gumastos sa malaki sa nalalapit na eleksyon. O ayan ha, mga Pasigenyo, tila inaamin na niya pagkukuripot sa inyo mga taxpayer. Okay, kaya nga naman, ay ewan ko po ba, tama po bang ginagawa ni Mayor Vico Soto? Alam ko Soto po yan, anak ni Vic Soto, anak ni Connie Reyes. Pero sapat po ba yan upang maging mayor niyo ulit yan? No? Ano po bang kagandahan na naidudulot dyan sa Pasig? Pansinin niyo po naman, punta po kayo, no? Ewan ko po. Ang pinagmamalaki po yung mga pag-aayos daw ng mga lansangan o nandun na tayo. Okay, yung inaayos pero ano ba yan? Extraordinary project. Kumbaga, ito nagtataka nga ako yung walkway, mga walkway dyan, yung mga elevated pathway, walkway, ay talagang unti-unti nang nasisira. Talagang sinasadyang sirain. No? Sinasadya talagang para hindi na magamit ng taong bayan dahil nga proyekto ito ng dating mayor na ng mga Eusebio. Ang mahirap dyan, dapat kasi may continuity. 6 na taon na. Ano po ba nagawa ng Mayor Vico Soto? Okay, yun nga pong iniisip natin. Di ba? Ayun po ang i-analyze niyo po kung ano po nagawa na ni Mayor Vico Soto. Kung wala, bakit po gano'n, di ba? Yun po ang sinasabi natin. Okay? Mga kaibigan ko bumoto po tayo ng maigi, mag-isip po tayo ng mabuti. Hindi naman po porket anak ng artista, o talaga nag-mayor na ng 2 termino, ay siya na ang ating iboboto. Siyempre hindi. Di ba? Tignan niyo po, kung talagang sapat na sa inyo yung 2 bags na binibigay per year, no? Yung mga nakikita niyong pagpapaayos diyan sa mga kalsada, di okay iboto niyo. Pero kung hindi sapat sa inyo at mas gusto niyo na may laman yung mga ospital, yung mga healthcare center, no? At saka yung mga eskwelahan, no ba? Yung mga faculty hindi nagpupunta diyan sa mga tawag diyan sa carnival, no? Kundi nagpupunta sa iba't ibang mga research fora. Yun na yun, di ba? Kayong bahala dyan. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.